Kinukwestiyon ng kampo ni dating Congressman Arnie Teves ang pag-aresto sa kanya sa Timor-Leste. At live mula sa DOJ sa Maynila, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano ang susunod na legal na hakbang ng kampo ni Teves? Si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Timor-Leste naghain ng petisyon ng writ of habeas corpus ang kanyang kampo sa korte roon. Ibig sabihin, gusto nilang dalhin si Teves sa korte at ipaliwanag sa kanya kung bakit siya inaresto. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, gagawin nila ang lahat ng legal na hakbang para iapila nga ang umano'y iligal na pag-aresto kay Teves. Wala raw kasing anumang dokumento at warrant of arrest na ipinakita ang mga polis nang damputin si Teves sa kanyang tahanan sa Dili. Kung matatandaan na nag-apply ng asylum itong si Teves sa Timor-Leste at siya ay nahaharap sa patong-patong na kaso kaugnay ng pagpaslang kay dating Gobernador Roel Degamo at siyam na iba pa. Jiggy? At Camille, may pahayag na ba ang pamilya Degamo sa pagkaka-aresto kay Teves? Yes, Jiggy, iginiit naman ng byuda nga nitong napaslang na gobernador na si Congressman Janice Degamo na malaking hakbang itong pagkaka-aresto kay Teves para makamit ng kanyang pamilya ang hustisya. Umaasa rin sila na mapapanagot na ngayon si Teves. Jiggy? At may pahayag na ba ang DOJ kung sigurado nang mapapabalik si Teves sa Pilipinas? Alam mo, Jiggy, base sa ilang local reports na nakita natin, mismong si East Timor President Jose Ramos Horta ang nagsabi na gusto na nilang ipa-deport si Teves sa lalong madaling panahon dahil ayaw na nila umanong manatili siya sa bansa dahil isinaalang-alang nga nila yung national interest. At dito nga sa mga local reports ito, nakasaad din na posible na ngayong araw ipa-deport si Teves. Pero ang Department of Justice, sinasabi nila, naghihintay pa sila ng kumpirmasyon mula sa gobyerno ng Timor-Leste at kung paano makakabalik ng bansa si Teves. Gayunman, handa raw sila sa transfer of custody ni Teves kapag naging klaro na ito. Jiggy? Yan po si Camille Samonte, nag-uulat live mula sa DOJ sa Maynila.